yung ating po na nagawa naman, yung mga taga-numbang na nasa general na kami, bakit pa nag-evangelist sila naman? Tama na yung gano'n, pero hindi lang sila para yung nag-retreat, hindi nakakapag-evangelist. Marami naligilig. Mali natin, baka tayo makakuha ng gawain kung sa lugar na ito. Ang gano'n po talaga na. At pagkakalingin po, sa July 28 po ay revival meeting sa Pampanga. At ako ba yung kailangan magpunta? Pray po, yung revival meeting po sa Palit, sa Church of Pastor Ray Flores. Alright, basahin yung Bible sa buong Psalms 118. Psalms 118. Alam na awit, kapitulo 118. Psalms 118. Mga awit, 118. Okay, nakatala po ninyo? Psalms 118. Alright, now verse number 8 to number 9. Psalms 118, verse number 8 to number 9. Now verse number 8, I will ask this Bible. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Mas mainam na magtiwala sa Panginoon. Di ba? Mas mainam na magtiwala sa Panginoon kaysa ilata ang tiwala sa tao. At mas mainam na magtiwala sa Panginoon kaysa ilagay ng tiwala sa mga namumuno. Amen? Now, bawat tao ay may pinagtitiwalaan. Di ba? Bawat tao ay mayroong pinagtitiwalaan. Maaaring ang iba ay ang tiwala ay nasa trabaho. O di ba? Ang iba naman ang tiwala ay nasa gobyerno, sa mga nakaupo sa gobyerno. But the Bible says, mas mainam na magtiwala sa Panginoon. Kaya nga rin, yun ang ating muling pag-usapan about trust. Trust. Panginoon, ako bilang malapit, humihiling ng kalakasan, humihiling ng iyong gabay, humihiling ng iyong salita, at humihiling po ako ng kagalingan ng iyong mga anak na may karamdaman, humihiling din po ng kalakasan ng mga naghihina, humihiling po ng protection mo sa mga tao mo na nasa ibig ng mga lugar, na I-pray na Lord na sa mga susunod na pagiging po namin, ay muli po kami magkasama-sama. Lord, sa iyo ako naglalagay ng tiwala. Sa iyo po ako umaasa, kami lahat. Padubay mo, Lord, at kami po iyong kausapin, palakasin, tinisin, at patatagin. At bigyan mo ng kagalakan at tagumpay ang iyong mga anak. Lord, ito po yung aking dalamin at sa iyo. At isinasama mo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, it is better to trust in the Lord. Now, the word trust means to be confident, di ba? To be confident. Ano ito? Confidence? To be confident. Yung mga, ano pa? To be sure. Confidence is what? Panatag ka. Tama? Amen? Trust means what? To be confident. Basta galing confident? Panatag. Ano ba? Panatag. Okay? Trust also means to be sure. To be sure. Nakakasiguro ka. And to trust also means what? To be secure. Diba? Panatag, tiwala ka. Alright? You see, the Bible says, it is better to trust in the Lord. No, saan ka pa ba naman magiging panatag? Okay, kanino ka pa ba makakasigurado? At saan ka ba lalapit tutungo para makatiyakan na ikaw ay may ingatan? The Bible says, it is better
to trust in the Lord than to put confidence on number one? In man. Pangalawa, it is better to trust in the Lord than to put what? Confidence in man. O sa mga prinsipyo, hindi ba? Nakikita niyo man, di ba? Maraming pagkakataon na yung nga, ang sinasabi ng iba ay ano yata kami nung aming binoto. Parang gano'n, di ba? Kasi talagang mas mainam pa rin magtiwala sa Diyos. Alright? So, kaya nga ng gabi, ay bibigyan ko ng kasagutan yung dalawang tanong na, okay, na number one, when we trust God. Ngayon, bakit ba? Kapag ba tayo nagtiwala sa Lord, ano pong mangyayari? At yun ang aking natin, when we trust God. Okay? Alright. Of course, ano ba? Kailan ba tayo dapat magtiwala sa Panginoon? Minsan, nagkaroon na sa Sunday school lesson, di ba? Ating pinag-usapan niyo, kung natatandaan po yun. Kasi nasabi ko talaga siya na mag-take notes kayo para nababalik-balikan niyo yun. Okay? But yun ay i-review ko muna kayo bago tayo papasok dito sa okay, ano ba nangyayari kapag nagtiwala ako sa Panginoon? But number one, kailan ba dapat magtiwala sa Panginoon? Kailan ako dapat magtiwala sa Panginoon? Number one, of course, in times of weakness. In times of what? Alright. Hindi tayo lagi malakas. Tama, hindi ba? Hindi tayo lagi malakas. Talagang, okay, kahit si Samson, nanghina din. Tama? Kahit si Prophet Elijah, nanghina din. Tama ba? Kahit si David, nanghina din. Tayo pa ang hindi nanghina. Okay? So number one, kailan ako dapat magtiwala sa Diyos? Number one, in terms of what? Weakness. Okay, ngayon, kayo magsabi, anong mga bagay ba o kaganapan ang naging sanhi ng ating panghihina? Kayo nga? Anong mga bagay? Anong mga kaganapan ba ang naging sanhi ng ating panghihina? Magbigay. Sunod mo dyan. Kailan ako nanghihina? Okay? Kailan? Of course, minsan is what? Kapag may sakit ka. Amen? Minsan yung sakit mo, ano kaya yung sakit ko? Diba? Ano kaya? Kapag ka, hindi ba lalo babae? Baka may buntis. If you see, minsan hindi mo alam. Okay, ano ba? Takot. Pangamba. Kawalan. Hindi ba kami? Kawalan. Okay, sino ba? Mga taong mapapalayo sa iyo, minsan hihina ka. Ano ba nakapagod ng panghihina? Tukso, kasalanan. Ano yan? Okay? You see? But when is the best time to trust God? Ito na po yun. In terms of pagkakalakas, in times of weakness. In Isaiah chapter 41, and verse number 10, sundan niyo po ulit. Isaiah 41, verse number 10. Okay, so ito talaga may panahon talaga na mahina ka, na para bang wala kang magagawa. Diba? Okay? Hindi mo alam kung sinong tao ang lalapitan mo. Sapagat madalas yung tao ang lalapitan mo, nanghihina din. But thank God, mayroon tayong Diyos na ating malalapitan in terms of pagkakalakas, in terms of in Isaiah 41, number 10, that fear thou not, for I am with thee. Be not what? Be not dismayed or discouraged, for I am thy God. I will what? I will strengthen thee. Yeah, I will what? Sa panahon na hihina ka, naroon ang Diyos upang bigyan ka ng kalakasan. Amen? Upang bigyan ka ng kalakasan. Listen ka po rin, even Apostle Paul nang hina, pero doon niya naranasan na kung kailan siya mahina,
tsaka siya malakas. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang kanyang kalakasan. Nakita niyo? Yung mga nagawa niya nung siya'y malakas pa physically, kasi hindi niya magawa. Amen? Kasi bagay na siya, pero yung hindi niya magawa, nagawa ng Diyos na gumagawa sa kanya. Yan yung siya in terms of weakness. Okay? Akin minsan, in 2 Corinthians 12 and number 9, 2 Corinthians 12 number 9, yung patatao ni Pablo, sabi ni Pablo, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. Ang biyaya ko, sapat sa iyo. Yun ang sinabi ng Diyos sa kanya, di ba? Humihingi si Pablo ng tulong, humihingi si Pablo ng kasagutan, humihingi si Pablo ng kalakasan. Ang sagot ng Diyos, what? My grace is sufficient. Di ba? For my strength is made in what? Is made perfect in weakness. Totoo, di ba? Hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag malakas ka. Hindi mo minsan makikita ang kapangyarihan niya kapag malakas ka at meron ka. Makikita mo yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kalakasan sa intan na mahina. Kaya nga, yes, kailan ako dapat magtiwala sa Lord? Ano na ba? In terms of what? In terms of weakness. In terms of weakness. Secondly, in terms when we are doubtful. Una, in terms of what? Okay, pangalawa, kapag ikaw ay what? Doubtful. Okay? Meron ka, ano sa tagal yung doubtful? Nagdududa ka. Tama? Tama? Sino hindi tumakas nun? Ikaw ba, hindi ka sigurado sa buhay mo? Ha? Isang may duda ka, di ba? Makakatapos pa kaya ako sa pag-aaral? Di ba? Tatagal pa kaya ako sa trabaho? Parang gano'n, di ba? Oo, nagpe-pray ka, pero nagpe-pray ka. Tama, nagpe-pray ka. Pero nagpe-pray ka, pero nagdududa ka pa rin. Is it that? Yes, in terms when we are doubtful sa ating buhay. Doubtful. Doubtful is what? Okay, unsure. Yung isa pa is what? Undecided. Okay, hindi mo malaman kung anong nagiging desisyon mo sa buhay. Amen? Tama kaya gagawin ko o hindi? Okay? You see, talagang hanggat nabubuhay ka sa mundo ito, talagang maraming bagay talaga na unsure. Hindi ka tiyak. Di ba alam niyo siya? Pero sa panahon yan, doon tayo talaga dapat magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya tayo, bilang Kristiyano, talagang minsan hindi tayo padalos, huwag kang pabigla-bigla. Di ba? Okay, siguro walang masama kapag hindi ka sigurado, huwag ka muna magpasya, maghintay ka sa Panginoon. Okay, maghintay ka. Psalms 37, 3-5. Psalms 37. Okay, ano yung number 1? Kailan ako dapat magtiwala? Number 1? When we are what? Lakas? Okay. Hindi tayo lagi malakas. Amen? Ano yung pangalawa? We are what? We are doubtful. Okay. We are doubtful. Hindi na sigurado sa bukas. Trabaho, pag-aaral, sa ating anak, sa ating pamilya. Okay, we're doubtful. Okay. May hinihiling tayo sa Panginoon. Diba? Naghahalo yung doubt tsaka faith. Nakikinig ka sa akin? Sino hindi nakadatos doon? Nag-pray ka, pero Lord, bigyan mo. Darating kayo. Natutuhan mo yung isang bagay na yung true faith in God sa mga kailangan natin, hindi lagi 100%. Tama, nakikinig ka sa akin? Sino magtataas sa kamay na isipin ang faith ko sa Lord na mag-provide 100%?
Dahil naging hamon. Tama, di ba? Kasi kung 100%, magyayaman ka nun. Ipag-aambog mo yung sarili mo eh. Kasi kinang ka ng Lord. Kaya naman yung justification natin, we are justified dahil yung faith ni Christ, hindi yung faith natin. Alin din siya? Kaya nga, in times na kapag kami nagdududa na, may alinlangan sa ating buhay maging bukas, doon tayo higit na dapat maglagat ng tiwala sa Diyos. Alright? Psalm 37, verse number 3. Ang gandang Bible, baka naman siya, ito yung paborito mong talata, mula pa mga ako'y young Christian, no? Ginuhit-kuhit ang palagi ko sa mga Bible ko at binabalik-balikan kong madalas sa buhay na ito. 37, verse number 3, kaya trust in the Lord. Di ba? Hindi ba? Trust, kanino? Yes. Hindi sa tao, hindi sa gobyerno, hindi sa presidente. Amen? Hindi sa presidente. Trust in the Lord. Okay? And then what? Do good. Lumiwala ka sa Diyos. And then, mag-church ka lagi. Mag-pray ka. Magbasa ka ng Bible. Basta kuminig ka. Kasi do good eh. Kasi diba? Do good. Ano yung good? Church attendance. Ano ba yung good? Prayer. Ano ba yung good? Read your Bible. Ano ba yung good? So winning, Bible study, lesson of praying, trust. And do good. Ituloy mo lang yung dati mong ginagawa. Okay? Alam ng Diyos, doubtful ka. Alam ng Diyos, undecided ka. But trust Him and do good. Alright? So shall the dwell in the land, and verily thou shalt be what? Papakanin ka niya. Trust, and number 4, the life is also in the Lord. Okay? Pag mawala, huwag lamang mawala yung kagalakan mo sa Panginoon. Liwanag ba? Liwanag ba? And He shall give what? And He shall what? Ano yung kanyang pangako? Yung ano yung kanyang pangako kapag nagagala ka sa kanya, ano yung kanyang pangako? He shall what? Yun. The desire. Yung desire na yan, yan ang kailangan mo. Kasi doubtful ka, di ba? Doubtful ka, tama? Tumiwala ka. Okay, magala ka sa Lord. Then, ibibigay niyo yung desire ng puso mo. Sa ganun paraan, yung doubt mo, mawala. Maliwanag ba? Pangako niya yan eh. Okay? He shall give you the desires of thy heart. Alright? Okay, ano ba yung sabi niya? Okay. Verse number 5. Commit thy way unto the Lord. Ano sumunod? Trust also in Him. At yung pinagdadaanan mo, ano ba ako? He shall what? Alright. Lilipas na. Amen siya? Now, the word commit, nakita ko, kapareho ito ng 1 Peter 5:7. Casting all your cares. Ano ba? Commit thy way. Katumbas ito ng 1 Peter 5:7. Di ba alam yun? Casting all your cares upon Him. Commit. Okay? Ilagay mong lubos ang tiwala mo sa Kanya. Mag-dictate ka sa Kanya. Okay? Yes, Christian, when is the best time to trust God? Yes, in times when we are doubtful of our way. Now, maging lesson sa atin yung nangyari sa Israel nung naglalakbay sila papunta ng Promised Land. Amen? Papunta ng Promised Land. Huwag niyong kakalimutan, bago pa man lamang sila ilabas ng Lord sa Egypt, ang Diyos ay may plano na sa kanila. Tama ba? Anong plano sa kanila? Dadaling sila sa Promised Land. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Dadaling sila. Marami silang pinagdaan ng hirap habang nag-travel. You see? Amen, kasi? Amen? Amen? Para sila pinagdaanan. No? Okay, ang balungkot lang, marami hindi nagtiwala. You see? Yes, God had a plan
done for them, even if they did not know what it was. Ganun din sa atin. Lagi pinagandaan, reklamo ang Diyos sa buhay ko, pero siyang dahil sa akin kung bakit ako narito. Magtitiwala, kailangan ko lang ang magtiwala sa Kanya. And reason, yung ibang gusto niyang magawin ko, hindi ko pa alam. Ikaw, alam mo na? Alam mo na ba? Hindi mo pa rin alam. Magkama ba ako? Gusto naman na hindi alam. Anong kailangan? Tumiwala ka na. Emigration? Nangako siya. Gagabayin niya tayo. Alright? Gagabayin tayo at iingatan niya tayo. Anong kailangan? Trust. Trust me. In terms of weakness, ano yung pangalawa? In terms of what? When we are doubtful sa ating buhay. Okay, pangatlo. Kailan ako dapat magtiwala? In times when we do not understand. Sa mga panahon na hindi natin naunawa ang mga nagaganap sa ating buhay. Amen, Krista? Amen? Minsan nagpapasyon tayo. Nag-pray naman ako. Nag-tithes and offering naman ako. Nag-churches naman ako. Nag-relikod naman ako. Hindi ba? Bagamat malungkot yung ganong katwiran na para bang gusto mo siyang para bang lumubad kayo na. Pero bakit gano'n? Amen? Of course, natural naman kasi hindi mo man sabihin, alam ng Diyos, alam ng puso mo. Okay? But, don't make yourself, kailan tayo dapat magdagas ng tiwala? Ano yung pangatatakas? In terms of what? Yes, sa mga panahon, hindi natin maunawaan kung bakit ito nagaganap. Magtiwala tayo sa Panginoon. Okay? Magtiwala tayo sa Panginoon na lumalang maganap. No? Ang Diyos nagmamalasakit pa rin sa atin. Amen? Popular na talaga. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart. Ito mo? Amen? All. Hindi half. All. Buong puso, hindi kalahati ng puso. Okay? Amen? Trust Him. Trust. Romans 8:28. Yun ay para sa iyo, para sa atin. Ano man ang ating pagdaan, hindi mo namin maintindihan. Trust God. Trust in the Lord. Okay? Amen? With all thine heart and lean in your own understanding. In Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. To them who are the called according to His will. Ikaw yun. Ikaw yung tinutubig ko. Okay? Okay, now, it is not our trust that keep us. Nakuha mo? Okay? It is not our trust. Hindi yung tiwala natin ang nakapag-iingat sa atin, kundi yung Diyos na ating pinagtitiwalaan. Nakuha ba ako yung kakaiba? Akala mo kasi minsan nakala yung of course, marunong tayo. Hindi ba ako makapagsalita? Akala mo ba siya tagasagip na kanyang sarili? Ako yung tiwala. But again, it is not our trust that keep us, but the God. But the God whom we trust. Yung Diyos natin pinagtitiwala ang nag-iingat sa atin. Amen, Krista? Amen? Now, ngayon, the reason, bakit sinabi ng Bible na it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Ano yung pangalawa? It is better to trust in the Lord than to put confidence in what? In Christ. Okay, bakit nga ito sinabi? Okay? Okay, now, the reason that it is better to trust God is that, number one, when we trust God, number one, God give us help. Okay? Bakit mas mainam na magtiwala sa Lord
kaysa tao. Bakit mas mainam magtiwala sa Lord kaysa sa mga namumuno? Of course naman, because God give us what? God give us what? Doon Diyos ang tutulong. Hindi tao. Gagamit. Kasi gagamit siya ng tao. Pero yung talagang hindi tulong na galing sa Panginoon. Okay? Siya tutulong eh. Amen? Kaya kapag kayong pagdadamdaman mo pa siya, tatalikuran mo siya, basta katatakbo. Sino tutulong sa'yo? Yung Diyos ang tutulong siya pag tinakasan mo. Amen ka siya? Yes. Because God, when we trust God, God give us help. In Psalms 28 and verse number 7. Psalms 28 and number 7. Nakita na po ninyo? O sabay-sabay po tayo. Ready? Basa. The Lord is my... Nakita po sa likod. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him. Kaya kita mo, ang puso ko'y tumitiwala sa Kanya. And I am what? Yung tulog, I am what? Oh yes, at ako'y natulungan. Kita mo, di ba? Oh, ang layos na gagawin. Ang Panginoon ay aking kalakasan, aking kalasag, ang aking puso ay tumitiwala sa Kanya at ako'y nasa ululuhan. Kita mo? Yes, Christian. Because when we trust God, God give us help. Amen, Christian? Amen? Amen? God can help you better than any man. Amen, Christian? Ang tao, may mga tao, gusto kang tulungan. Gusto kang bigyan. Okay? Gusto kang damayan. Pero huwag natin kakalimutan ang tao rin parang laman. Nagkakasakit din, nagigipit din, nanghihina din. Pero salamat, may Diyos tayo hindi kailanman magigipit. May Diyos tayo kailanman hindi manghihina. May Diyos tayo kailanman hindi magsasawa. Amen? Amen? Now, tayo, pare-pare nakakala, di ba? Of course, nagtutulungan tayo. May mga tao natatambuhan ka. Pag nangailangan ka, tama? Pero minsan, kapag nakadalawa ka ng lapit, nakatatlo, baka parang ayaw mo ng kubulan. Kasi, anong nararamdaman mo na? Nahihiya ka na. Ang katwil mo, baka nagsasain. Baka nagsasawa na, di ba? Amen? Pero kung makalimutan, ang Diyos hindi magsasawa sa iyo. Amen? Tama? John 6:40, walang lumalapit sa akin na aking itataboy. Remember that? Oh. Yes. When we trust God, God give us what? God give us help. Amen? Oh, si Joseph. Amen? Kabilin-bilin sa baker. Pag nakalabas ka, alalahanin mo ako. Tama ba yun? Kaya mo, nilimod siya. Amen? Nilimod siya. Hindi ko maalala kung ilang taon bago rin naalala nung baker si Joseph. Nalimutan si Joseph ng baker, pero hindi nalimutan ng Panginoon. Amen? Yes, Christian, when we trust God, nakalabas, number one, God give us what? God give us help. Number 3, courage. Okay? When we trust God, God give us courage. Okay? Tapang. Amen? Tapang. Okay? Psalms 112 and number 7. Psalms 112 and number 7. Tingnan mo din. Number 7. Andiyan na po kayo? Okay. Tingnan niyo po rito yung taong nagtitiwala sa Lord. Ready? Okay. He shall not be afraid of what? Kita mo? Amen? He shall not be afraid of what? Anong evil tidings? Mga balita. Amen?
Nakakadinig tayo ng mga bali-balita. Na kapag talagang iintindihin mo, matatakot ka pa. Hindi ba? Amen? May mga kaibigan ako na hindi ko lang ma-reject eh. Na laging, patagal-tagal na magbalita na. Okay. Ang pinag-uusapan naman daw sa world health, yung tungkol sa mababaunahan na naman, magagano. Matagal eh. Kayo lang ko lang ganyan mabalita. Tayo daw isasakupin na ng tiyan. Magkaroon tayo sa kupa. Sino may-ari ng Robinson? Sino may-ari ng Pan? Sino may-ari ng SA? Diba? Amen? Magkaroon na tayo sa kupa. Diba? Yung mga sakupin na Mexico gumawa sa magaling yan. Or China yan eh. Di ba namin siya? TikTok ng TikTok, China yung TikTok. Amen? Hindi na kailangan na armas, ng tangke, ng mga jet fighter. Ayan na siya. Ayan na siya? Hapon, madalag pa. Ang katanduan eh, nasa China na. Matagal na yan. Diba? Lahat ng gobernador, ang mas gobernador, Chinese. Okay? Pinagkit yung mga pabrika, mga minahan sa Kulanwes, lahat China may-ari. At nagdadala ng mga lupa sa yung pastor, kung intindihin niya. Pastor pa yun, ha? Hindi natin na. Ano ba ng presidente ng China? Xi. Ano ba kanya kayo sa may bombo? Ibig ko makita nyo lang, yung mga nagtrabaho ng mesa na gano'n, may takot sila eh. May takot sila eh. But then God, when we trust God, God give us what? God give us what? Courage. Magkakibigyan tayo ng pangatag na puso. Knowing that God is on His throne. Amen? Siya ang driver. Ipanuhin siya ang driver, siya ang piloto, siya ang kapitan ng barko natin. Amen? Tayo lahat ay mga pasahero lamang. Siya may hawak ng timon. Amen? Kung manatag ka, darating tayo dun. Amen siya? God give us courage. Okay. In Psalms 56, number 3. Now, listen makinig po kayo mabuti. Okay, tandaan niyo po ito. Okay, kailangan natin ng courage. Kailangan natin ng growing faith. Huwag yung kakalimutan. As we get closer to the coming of the Lord, you are going to hear even more bad news. Amen? Mabalik tayo. Okay, now, and then of course, like nila nakita today, hindi tayo dapat makakontrol ng mga bali-balita kahit mga international news. Lahat yan ay hawak ng mga tao na naibig mag-control talaga ng world. Alam mo din? Amen? Lalo ko lang, dadarate, sinusundan ko yung gera sa Ukraine. Alam mo lagi, balita eh, panalo yung Ukraine. Alam mo lagi. Nagtuhan ko na, ang media ay hawak lahat ng mga liberal, mga ante. So, lumalabas talaga na ay kumapunta sa news. So, marami pa yan. Marami pa pwedeng magana. Kaya anong dapat sa atin? Ilagak natin ang tiwala natin sa Lord. Amen? Hindi sa kanyang mga. In Psalms 56, verse number 10, remember the Matthew 24, Lord? No? Okay? Ang lahat ng yan ay kailangan maganap, pero hindi pa ang wakas. Remember na?
Ang lahat ng ito ay kailangan maganap pero hindi pa siya wakas. Okay? Ito binanggit niya, yung sinabi niya na habang mapapalik tayo sa anong ay makakabit ka ng rumors of war. Diba? Digma ang kabi-kabila. Amen? Mga pestilence. Remember that? Pero ang sabi nun, pero huwag kayo matakot, ang lahat niya ay kailangan maganap pero hindi pa ang siyang wakas. Now, awit 56 and number 3. This number 3. Ready? Tayo. What time I am afraid? I will what? I will trust in Thee. Ha? Tama? Sa panahon ako'y natatakot, I will trust in Thee. Number 4. In God, I will praise His word. In God, I have put my trust. Ano ba? I will not fear what flesh can do unto me. Ha? Anong magagawa sa akin ng tao? Alright? Number 11. Number 11. Ready? Ay na, palakas. In God, have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. Paliwan natin, eh? Kaya nga, when we trust God, God give us help. When we trust God, pangalawa, God give us what? God give us what? Courage. Courage. Okay? Andun yung protection ng Diyos sa atin, ha? Okay. Then, ano pa? Psalm chapter 4, number 8. Peace. Peace. God give us what? Peace. Kapayapaan, hindi masayod ng pag-iisip. Ha? Okay? Kapayapaan, hindi masayod ng pag-iisip ng tao. Okay? Ito yung harap ng tao. Diba? Ito yung kanilang pinakakaasam-asam, kapayapaan, na makapagpapatulog, makapagpapaligaya sa kanila, makapaglalayo sa kanila sa mga dalayan sa buhay. But thank God, when we trust God, God give us what? Peace. For okay, kaya sabi David, I will both lay me down in feast and sleep. Katama niyo ba? And sleep. Matutulog ako. For thou, Lord, only makest me what? Dwell in. Nakita niyo? Ang gagandang nakapangako ng Diyos yan eh. Yan eh, pangako niya. Pangako niya sa mga tao tumitiwala sa Kanya. Nangako siya ng kapayapaan. Nangako siya ng makakatulog ka na masarap, mahimbing. Hindi mo na kailangan pa ng sleeping pills. Kahit uminom ka ng kape, makakatulog ka. Amen? Talagang umaga, tanghali, hapon ako nagkakapit. Paggabi, hindi na. Amen? But God give us peace. Amen? Amen? Isang, may Kristiyano, dahil problema. Ang sayo ng tulog, kung tinanghali ako, pagpasalamat ka, tinanghali ka. Ano ba nga, hindi pa nakakatulog. Tama, hindi ba? Talagang may tao lang na lahat problema. Hindi makatulog problema. Nung nakatulog na ba, tinanghali ako, nakapurugay siya. Sarap mo kayo. Apa? Alas 8 na pala. Oo, alas 8, pangalawang araw na. Dalawang araw na nakatulog. Salamat sa Lord. Amen? Sino mo hindi ba? God, di ba suha? Peace. Amen? Hanap yan ang maraming tao. Hanap yan ang mayayaman. Amen? Amen? Kasi mga kagrisan ay of course, nakakatawa yung mga sila Elon Musk, mga billionaire, hindi ba? Ito mo, hindi sila makapagtrabe kung walang bodyguard. Amen? Sumakit ka pa ng bodyguard.
other peace and prosperity. But only God can give you what? Perfect peace. Amen? Only God can give you perfect peace that passes all understanding. Hindi masayad ang pag-iisip ng tao. Okay? And then lastly, alright, yung ating binasa ko yun, fulfillment. Fulfillment. Alright? Fulfillment. Nangako siya, He shall bring it to pass. Okay? You see, yes, may problema karating, may kagipitan, pero yung kanyang pangako is what? Lahat ito lilipas. Amen? Lilipas din. Naranasan mo natin, di ba? Naranasan natin, dumanas tayo ng hirap, dumanas tayo ng kagipitan, ng mga nakaraang panahon, dumanas tayo ng kawalan. Amen? Nung mga nakaraang panahon. Tama? Pero nandiyan ka ngayon. Masaya ka. May bahay ka. May kinakain ka. May pag-aaralan gawin. Bakit? Lumipas. Lahat ng pinroblema mo mga nakaraan, natapos, hindi mo nga napansin eh. Kasi may iba sa atin, kumakas na katamang katapusan ng buhay nila. Na hindi mo inisip na abot ka pala, 2027 mo. Tama, di ba? Hindi ba din na? Ang na siya ka na. Akala mo nung 2018, tapos ka na. 2019, 20 ano na ba? 2024, nalimutan ko na. Tama, di ba? O, ano sabihin? Totoo yung pangako ng Diyos. Totoo yung kanyang pangako. Okay? When we trust God, God give us what? Fulfillment. Amen? Commit thy way also to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it what? He shall bring it to pass. Lahat ng ikinatatakot mo, paglilipas niya. Sa tulong at awa ng Diyos. Anong kailangan lang? Trust Him. Pagtiwalaan mo lang ang Panginoon. Okay? The blessing of trusting God is knowing that you are going to finish and you are going to finish well. Makakatapos tayo. Amen? Makakatapos tayo, makakatawid tayo. Okay? Anong kailangan na? Trust Him. It is better to trust in the Lord. Amen? Mainam pa rin. Pinakamainam, pinakamagaling pa rin na magtiwala sa Panginoon kaysa tao. Amen? Pinakamainam pa rin, pinakamagaling pa rin na magtiwala sa Panginoon kaysa sa mga namumuno sa gobyerno. Trust Him. Hindi ka mabibigay. Kaya natin buhay ko namin. Dakilan ng Diyos, sabi nga ba, salamat